Madilim pa ang langit, tahimik ang dagat. Sa isang maliit na bangka, may ilang Pilipinong mangingisda na naghahanda ng kanilang lambat. Sanay na sila sa ganitong buhay. Araw-araw, lumalabas sila sa dagat upang mangisda. Para sa kanila, ang dagat ay hindi lamang tanawin. Ito ang kanilang kabuhayan. Ito ang nagpapakain sa kanilang pamilya. Ngunit sa mga nakaraang taon, may nagbago sa dagat na ito. May mga barko na hindi nila kilala. Malalaki, matitibay, at may bandilang hindi Pilipino. Ito ang simula ng isang kwento. Isang kwento ng tensyon. Isang kwento ng kapangyarihan. At isang kwento ng isang maliit na bansa na patuloy na lumalaban. Ito ang kwento ng West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea ay hindi lamang basta dagat. Isa ito sa pinakamayamang karagatan sa mundo. Punong-puno ito ng isda, mga coral reef, at iba't ibang yamang dagat na nagbibigay buhay sa maraming komunidad. Ngunit hindi lamang iyon. Sa ilalim ng dagat na ito, pinaniniwalaang may malalaking deposito ng natural gas at langis. Kung mapapakinabangan ito ng Pilipinas, maaaring makatulong ito sa pag-unlad ng bansa. Kaya naman, napakahalaga ng dagat na ito, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Dahil bawat taon, napakaraming barko ng kalakalan ang dumadaan dito. Mga barkong nagdadala ng langis, pagkain, at mga produkto mula sa iba't ibang bansa. Ang dagat na ito ay parang isang malaking highway ng mundo. Ngunit sa paglipas ng panahon, may isang bansa na nagsimulang magpakita ng interes sa halos buong South China Sea. Ito ang China. Gamit ang isang mapa na tinatawag na 9-dash line, inaangkin nila ang halos buong dagat. Kung titingnan ng mapa, halos 70% ng South China Sea ang sakop ng kanilang claim. Kasama dito ang mga lugar na malapit sa Pilipinas. Ito ang naging simula ng tensyon. Dahil ayon sa international law, ang mga lugar na ito ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Noong taong 2012, nagkaroon ng isang insidente na magbabago sa takbo ng relasyon ng dalawang bansa. Ito ay nangyari sa Scarborough Shoal, isang lugar na matagal nang pinangingisdaan ng mga Pilipino. Isang araw, napansin ng Philippine Navy ang mga Chinese fishing vessels sa loob ng shoal. Sinubukan ng Pilipinas na hulihin ang mga ito. Ngunit biglang dumating ang mga barko ng Chinese Coast Guard, malalaki, matitibay, at handang ipagtanggol ang kanilang presensya. Naging standoff ito sa dagat, isang tensyon na tumagal ng ilang linggo. Sa huli, umatras ang Pilipinas. At mula noon, nanatili na sa kontrol ng China ang Scarborough Shoal. Hindi nagtagal, nagpasya ang Pilipinas na lumaban sa ibang paraan. Hindi sa pamamagitan ng armas, kundi sa pamamagitan ng batas. Noong 2013, nagsampa ng kaso ang Pilipinas laban sa China sa International Tribunal. Layunin nitong patunayan na ang claim ng China ay walang basehan sa international law. Ito ay isang matapang na hakbang dahil ang Pilipinas ay isang maliit na bansa at ang China ay isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Noong July 12, 2016, naglabas ng desisyon ang tribunal sa The Hague at ang resulta ay ikinagulat ng marami. Nagdesisyon ang tribunal na walang legal na basehan ang 9-dash line ng China. Kinilala rin na maraming bahagi ng West Philippine Sea ay nasa loob ng EEZ ng Pilipinas. Ito ay isang makasaysayang panalo para sa Pilipinas. Ngunit kahit may desisyon na, hindi agad nagbago ang sitwasyon sa dagat. Sa Second Thomas Shoal, may isang lumang barko na naging simbolo ng presensya ng Pilipinas. Ito ang BRP Sierra Madre, isang lumang barko ng Philippine Navy na sinadyang ipahimpil sa shoal. Dito,
nakastation ang ilang sundalong Pilipino. Ang kanilang misyon ay simple, panatilihin ang presensya ng Pilipinas sa lugar. Ngunit ang buhay doon ay hindi madali. Madalas ay kailangan silang dalhan ng supply mula sa mainland. At dito nagkakaroon ng tensyon dahil minsan hinaharang ng mga barko ng China ang mga resupply mission. May mga ulat ng paggamit ng water cannon at minsan halos magbanggaan ang mga barko sa dagat. Habang nagpapatuloy ang tensyon sa dagat, ang pinakaapektado ay ang mga ordinaryong mangingisda. Para sa kanila, ang West Philippine Sea ay hindi tungkol sa politika. Ito ay tungkol sa buhay ng kanilang pamilya. May mga pagkakataon na sila ay pinapaalis sa kanilang fishing grounds. May mga pagkakataon na natatakot silang lumapit sa ilang lugar. Ngunit sa kabila nito, patuloy pa rin silang lumalabas sa dagat dahil iyon lamang ang kanilang kabuhayan. Ang tensyon sa South China Sea ay hindi lamang usapin ng Pilipinas at China. Maraming bansa ang nakamasid sa sitwasyon dahil ang dagat na ito ay mahalaga sa global trade. Ang mga bansang tulad ng Estados Unidos, Japan, at Australia ay nagsasabing mahalaga ang freedom of navigation sa dagat na ito. Ibig sabihin, dapat manatiling bukas ang mga sea lanes para sa lahat ng bansa. Ang West Philippine Sea ay hindi lamang simpleng issue ng teritoryo. Ito ay kwento ng isang bansa. Isang bansang patuloy na ipinaglalaban ang kanyang karapatan. Isang bansang hindi sumusuko habang patuloy ang tensyon sa dagat. Patuloy din ang pag-asa ng mga Pilipino na balang araw, ang dagat na ito ay magiging simbolo hindi ng alitan, kundi ng kapayapaan at pagkakaisa. At sa bawat alon na dumadampi sa baybayin ng Pilipinas, may paalala na ang dagat na ito ay bahagi ng ating kasaysayan, ating kabuhayan, at ating kinabukasan.